Eto, bad news to. Bad. Very bad. Bad. Di ba? Yung sinasabi ni Attorney Claire Castro, Yusek Castro, na magbebenta na raw, mag-uumpisa na magbenta ng 20 pesos na bigas. Ipinahinto. Ang Comelec. Hinto lahat. Bawal na. Stop. Lahat. Pati yung mga AIX, pati yung AKAP, yung mga ayuda. Stop. Bawal na yon simula May 2 hanggang May 12. Di ba? Paano ba yung 20 pesos na bigas? Ganito yun. Di ba? Magkwentuhan tayo. Yung 20 pesos na bigas, yung DA, yung Department of Agriculture, magbebenta ng bigas sa gobyerno ng 33 pesos. Ngayon, yun ay isa-subsidize ng government yun. Ililipat nila yun sa LGU. Halimbawa, alita ang LGU doon sa Visayas. Kasi doon daw magbebenta yung Visayas region, yung Cebu, unang-una. Ngayon, yung 33 pesos na hinalagahan ng Department of Agriculture na ipinasa sa pamahalaan, sa gobyerno, isa-subsidize ngayon yun ng LGU ng Visayas region, ng Cebu. Yung 13 pesos, sila magbabayad nun. Sila mag-shoulder. Tapos yung 20 pesos, yun ang babayaran nung bibili ng bigas na 20 pesos per kilo. Pinahinto yun ng Comelec. Stop! Bawal magbenta mula May 2 hanggang May 12. Patay sila dyan. Magwawala ang mga Pilipino na naghihintay, hindi ba? Kasi in-announce na yun ni Yusek Castro. Very proud, di ba? O ngayon, ang tinatanong pa kasi dito, at ang pinagtatalunan, saan kukunin ng LGU o ng gobyerno yung 13 pesos na ipangsasubsidize nila doon sa bigas? Saan nila kukunin pambayad? Di ba? O hindi ba? Yung pera nga ng PhilHealth, hindi ba? O, saan napunta? Ipinandagdag nila doon sa nasirang tulay. Kinuha nila yung pera. Sabi ni Recto, di ba? Ni CM Recto, di ba? Lugar yun sa Maynila. O tapos, yung iba, sabi, ipinansweldo doon sa mga government employees. O hindi ba? Kaya nagalit nga yung kasi kung saan napunta yung pera ng PhilHealth ng mga tao. Ang pera ng PhilHealth hindi galing sa gobyerno yan. Galing yan sa contribution ng mga Pilipino. Diba? Mahirap o mayaman, nagbabayad ng PhilHealth. Nawawala, diba? O nagalit yung Supreme Court, ipinababalik yung pera ng PhilHealth para pakinabangan ng mga tunay na nag-contribution. Mga tunay na nagbayad. Contribution natin yan tayong mga Pinoy, diba? O ngayon, stop. Stop daw yung implementation ng 20 pesos na bigas. Bawal magbenta. Ay, naku. In-announce yan ni Yusek Claire Castro. Yusek, paano yan? Pagkagalit siya yung mga tao, hala ka. Nilitaw kang fake ngayon. Eto, maganda dyan. Pagka ipinahinto lahat ng mga ayuda, yung AKAP, yung AIX, yung blah blah, mga tapos hindi nang mabibiling 20 pesos na bigas na manggagaling sa government, di patas na ngayon, pantay na ngayon, hindi ba? Wala nang perang ipamimigay na ayuda, stop na. Fair enough doon sa PDP laban, Duterte team. Walang pera yung team na yun Eto na, magkakakitaan na ngayon. Paano kaya mag-rally yung walang mga ayudang binibigay, di ba? Kasi ang mga Duterte team yung PDP laban gumugusar ng walang pera di ba? Yung mga pinupuntahan nila, yun lang ang bumubuo ng kanilang rally, di ba? Ayan.
pantay na. Kakatuwa, no? Aliw na aliw ako dito sa politics. Kayo ba? Naaaliw din? Oo. O, eto pa. Yung tungkol doon sa ICC na mag-i-issue na raw ng warrant of arrest para kay Sara Duterte. O, ganito yan. Kung yung si Tatay Digong nag-issue ng warrant of arrest ang ICC, walang ano, di ba? Hindi na tayo member ng ICC, yung Philippines. O, pag nag-issue ng warrant of arrest ang ICC, meron pa bang ano? Pwede ba? Hindi ba? Ganun lang yun eh. Kasi yung mga questions nila, patungkol kay Tatay Digong, kung paano kinuha paano kinidnap ng Pilipina ng gobyerno para i-surrender sa ICC. Yun yung big question mark eh. Do you think yung ICC mag-i-issue uli ng panibagong warrant of arrest? Wala namang warrant of arrest na inisyo kay Tatay Digong. Nagkaroon ng mistakes talaga. Mistakes, madami, hindi ba? Kaya nga makakasuhan nga si Bilbil, si Torere, si Mulmol, at saka yung iba pa. Diba? Tapos sabi nila, huhulihin na raw si BP Sara. Dalawa raw eh. Si BP Sara, at saka daw si Bato. Diba? Diba? Alayan. Kasi bago mag-issue ng warrant of arrest ang ICC, iisipin nila ano ba talaga yung nangyari dito sa tatay, kay Tatay Digong. Kasi yung problema na di ba? Bumapasok sa eksena ang Amerika, si Trump. Nagsampat siya ng reklamo sa ICC. Yung inireklamo niya, di ba? Di ba? Ito pa, si Harry Roque. Si Harry Roque, meron na siyang kaso. Nasampahan siya ngayon ng human trafficking. Di ba? No bail yun, di ba? Ang nakaka-excite itong istorya na to ng Philippines, di ba? Sino talaga ang mastermind? Bakit hindi nyo makuha? Bakit hindi nyo mag-gets? Sino yung mastermind? Sabi ko naman sino eh. Hindi lalaki mastermind eh. Connect the dots. Connect the dots. Nagkagulo ng todo yung mga yan, nagkalit ng todo yan sa Duterte. Nung time ni Marcoleta, nung sila yung nasa Kongreso, yung meron silang naipasara. Marami silang mga hindi nagbabayad ng tax na singil. Nung time ni Duterte. Hindi ba? Mga nagalit yung mga yun. Naman, balikan yung istorya. Kasi pag binalikan niyo yung istorya, malalaman niyo, ito pala yun. Diba? Ako, nagkukwento lang ako, daw. Pero sa totoo lang napapanood ko kasi, alam niyo ako, masitchit ako eh. Pagka masitchit ka, inuurirat mo yung bawat bagay, tinutuklas mo, ano pinangyayari? Ano ba yung totoo? Ganun yun. Kapag ka ikaw hindi ka maurirat, parang wala kang pakialam sa mundo, hindi ganun. Diba? Makialam ka. Ang sarap makialam, diba? Ngayon, si Harry Roque, naaawa ako kay Harry Roque. Nadikit lang siya sa Duterte. Buti lang ako, hindi ako nakadikit sa Duterte. Nakikisaw-saw lang. Pero kilala ko si Atty. Claire Castro. Nakikita kami niyan talaga sa RTC. Quezon City RTC. Doon. Lagi kami nakikita niyan eh. Kalaban niya yung kaibigan ko eh. Di ba no? Kilala ko yan. Kaya pagka nakita ko ni Atty. Claire, sasabihin ko, Atty. Claire, nakikita tayo nun madalas di ba? Sa hearing niyo. Kilala na nga ni si Atty. Claire ng mga anak ko eh. Kasi kasama ko yung mga anak ko pagka nagkikita kami na Atty. Claire doon sa korte. Di ba? Nakakatawa lang, di ba? Ngayon, gaano karaming Pilipino ang magagalit dahil hindi na pala mabebenta yung 20 pesos na bigas. Lagot kayo ngayon. Kayong mga mayayabang. Sino ngayon ang fake? Dapat kasi, bago nyo sinasabi yan, nililinaw nyo muna. Comelec, pwede ba to? Ganito. DA, paano ba to? Diba?
Kasi kayo o hindi mo, o sige, yun lang, nakakatuwa di ba? O sige, hanggang sa susunod, makialam ka, Pinoy. Makisawsaw ka. Kasi ikaw ang involved dito. Tayong mga Pilipino. Kapag ka hindi na bago, yung pangit na nangyayari, ay hindi pwede, di ba? Tingnan mo, si Senator Amy Marcos, di ba? Magkagalit na yung magkapatid na yan. Dati yung maghihipag ang magkagalit Ang mga maghihipag, magkakagalit yan. Ako nga, kagalit ko yung mga hipag ko, yung mga buwisit o di ba? Pag buwisit ang hipag mo, buwisit ka rin, o hindi ba? Di buwisitan lang kayo. Ngayon, bandang huli kayo ng magkapatid ang magkalaban. Magkalaban na ngayon si Bonget, tsaka si Super Ate, di ba? Kasi, si Super Ate, ayaw niya huminto.